1958, Pangulo Calatrava Romblon. Tuwang-tuwa sa akin si Nanang dahil namaan ko raw ang pagiging mausisa niya. Nakikita niya raw sa akin ang sarili niya noong panahon ng kabataan niya. Katulad ko, napakarami rin daw niyang tanong noon sa kanyang ama na si Lolo Crisanto. Nang, madalas pumabanggit sa akin ni Uncle Myong yung tungkol sa kwento ng pinsan niya si Simara na delikado raw po ron sa may parola. Tapos, may aswang daw po na nakatira malapit doon na ngayon ay lumipat na dito sa atin. Totoo rin po ba yun? Tanong kong muli kay Nanang. Nasa edad 12 ako ng mga panahong yon. Mahirap magsalita pagdating sa mga ganyang masiselang bagay, Pepe Apo. Pero kilala ko kung sino ang tinutukoy na aswang ng mga tao. Hindi naman siya kailangang katakutan. Dahil wala pa naman siyang napeperwisyo rito sa atin. Isa pa, nagbabakasyon lang yun dito sa kanyang mga kamag-anak. At marahil ay namana niya ang pagiging aswang sa kanyang mga magulang. Dahil hindi naman mismong taga rito sa islang mga yon. Wala po ba siyang magagawa para mawala ang pagiging aswang niya? Sa totoo lang, hindi rin naman niya ginusto ang maging ganon. Dahil isa yung sumpa, kaya lamang ay wala na siyang magagawa. Lalo na kung nasa lahi na nila ang pagiging aswang. At sigurado ko na ipapamana niya yun sa isa sa mga anak niya. Napaisip ako ng malalim sa mga sinabi ni Nanang. Meron pala talagang ganoon, yung ipinamamana ang pagiging aswang. Hanggat hindi ka nila ginagalaw ay wala kang dapat ikabahala, Pepe. Kaya sana lamang patahimikin na sila ng mga tao. Ang parola sa kabilang isla, ayon sa Lolo Anto mo, ay talagang kinatatakutan noon. Dahil meron daw nagpapakitang higanting pugita at nakatirang nasabing halimaw sa tunnel sa ilalim ng parola. Kaya po ba walang pumupunta sa parola? Sa tingin niyo ba, nagtatago pa rin sa tunnel ang higanting pugita hanggang ngayon? Sunod-sunod na tanong ko na naman sa aking abuela. Sabi ni Tatang, hindi na rin nila naabutan yun. Walang nakakaalam kung patay na ba o nagtatago lang. Pero dapat pa rin mag-ingat dahil kung sakaling buhay pa ito, hindi natin alam kung kailan muling aatake. Malapit lang ang Simara rito sa atin, kaya naman hindi malabong makaabot dito ang higanting halimaw na yon. Ang sunod na ikinuwento ni Nanang sa akin ay ang tungkol sa nakaraan. Ang mga karanasan ni Uncle Myong nang magbakasyon ito noon sa kabilang isla, na naganap may 15 taon na ang nakakaraan, na may kaugnayan sa parola at sa aswang. Nang makatapos ng high school si Uncle Myong, ay sumunod na ito sa mga kapatid na nasa Batangas upang magtrabaho. Nais din daw kasi nitong makatulong kina Nanang, at bukod pa roon, sabik din siyang maranasan ng buhay sa lungsod. Nagtrabaho siya sa bakery kung saan nagkatrabaho rin ang mga pinsan niya. Kung minsan, kapag pahinga sa trabaho o bago matulog sa gabi, kinukwentuhan niya rin ang mga kasama niya. May mga natutuwa at meron ding hindi naniniwala. At higit sa lahat, merong natatakot sa mga kwento niya na tungkol sa mga aswang, engkanto at iba pang nakakatakot na nilalang. Masaya ang buhay sa Batangas. Ibang-iba kaysa sa buhay sa Calatrava. Maraming nakilala si Uncle Myong at meron din siyang mga bagong natutunan. Marami ang magagandang pasyalan. Minsan ay isinasama siya sa laguna ng aking ina, na noon ay dalaga pa. Doon kasi ito nagtatrabaho. Minsan naman ay pumapasyal siya sa pinsan niyang taga Mabini, Batangas, ang napangasawa. Pero kahit nawiwili si Uncle Myong sa bagong buhay at mga bagong karanasan, hindi niya pa rin maiwasang mangulila sa kanyang mga magulang na naiwan sa isla.
Kaya makalipas ang 1 taon, noong 1943, nagpaalam siya sa amo niya at mga kapatid na magbabakasyon muna sa kanilang probinsya. Hindi inaasahan ni Uncle Myong ang pagsama ng aking ina at ng isa niyang katrabaho, ang Caviteño na si Nicanor. Lula ng bangka ay halos 1 araw ang naging biyahe nila pauwi sa isla. May mga nakasabay pa sila na mga kakilala ni Uncle Myong. Tuwang-tuwa siya nang malaman niyang pauwi rin pala ang mga pinsan niya. Lahat sila ay sabik na makauwi sa kanilang mga pamilya. Masayang-masaya sina Nanang nang salubungin nila sina Uncle Myong at Mamay sa baybay. Marami akong dalang patabo sa inyo, Nang. Masigla nitong wika sa mga magulang. Ngunit nagulat si Nanang nang makita ang kasama ng mga anak. Aba, may kasama pala kayo, Consuelo. Romeo. Opo, Nang. Si Nico, dati kong katrabaho sa bakery. Nais niya raw pong libutin ang ating isla. Ilang saglit na natahimik si Nanang. Tila ba nag-iisip? Ngunit pagkatapos nyon, ay mainit ang naging pagtanggap nila kay Nick. Naging masaya ang pagbabakasyon ng binata dito sa lugar namin. 25 taon siya noon. Kaedara ng aking mamay Consuelo. Si Uncle Myong naman ay 17 taong gulang. Sa kabila ng pagkakalayo nila ng edad, ay lalo silang naging malapit sa isa't isa. Naging malapit din ang bakasyonista sa mga pinsan ni na Uncle Myong. Mahilig si Nick kumuha ng mga litrato at tuwang-tuwa siya dahil magaganda ang mga tanawin sa isla. Marami siyang babauning souvenir pagbalik sa Batangas. Ipinasyal din siya ni na Uncle Myong sa mga katabing baryo. At dahil mga binata na, hindi na sila pinagbabawalan noon ng kanilang mga magulang na maligo sa baybay. Kaya halos araw-araw ay naroon ang mga ito kasama si Nick. Nanibago lamang ang binata sa ibang mga pagkain sa isla. Pero nasanay din siya. Isinasama rin siya ni na Uncle Myong sa pabaylihan. Kanya-kanya silang papogi dahil tihak na marami rin silang makikilala at makakasayaw na magagandang dalaga. At may nagustuhan nga si Nick na isang dalaga, si Belen. Maganda kahit simple lamang, ngunit may pagkamisteryosa ang dalaga. Lalo naman nagka-interest si Nick sa kanya. Kaya lamang ay nagbabakasyon lang din pala yun sa pinsan nito sa Calatrava. Taga-kabilang isla pala ang dalaga, sa Isla Sibara. Hanggang sa nabalitaan na lamang nila na nakauwi na pala si Belen sa kanila. At labis na ikinalungkot yun ni Nick. Kaya naman kagad siyang nakiusap kay Uncle Myong na samahan siya nitong sundan si Belen sa Simara. Pumayag naman si Uncle Myong dahil may mga kamag-anak naman sila sa nasabing isla. At matagal na rin mula nung huli siyang bumisita sa mga yon. Sumama na rin ang aking ina upang masulit din ang kanyang bakasyon. Doon sila nakituloy sa pinsan ni Nanang Antang sa Simara, si Nanang Anita na taga-barangay Suba. Dahil malapit na ang pista sa kabilang baryo, ang Mangansag ay halos gabi-gabi na rin mayroong pabayle. At hindi nagpapahuli si Nick kasama sina Uncle Myong at Uncle Andong. Doon din sila muling nagkita at nagkausap ni Belen. Naging malapit ang loob ni Nick at Belen sa isa't isa. Dahil sa taglay na kabaitan ng dalaga, nabighani lalo rito ang binata. Bahaba at itim ang buhok, matangos ang ilong, manipis ang labi, mapungay ang medyo malalaking mga mata, matangkad ito at morena. Yan ang mga pisikal na katangian ni Belen. Tipikal na dalagang Pilipina. Si Nick naman ay maganda ring lalaki. Matikas at magaling pumorma. Palibhasa ay laking syudad. At dahil sincero naman siya sa layunin niya sa dalaga,
nagpasya siyang ligawan si Belen. Noong una ay nagpasama siya kina Uncle Myong at sa mga pinsan nito. Malayo rin kasi ang sitio punta na siyang lugar ni na Belen. Pero pagkalipas ng 2 linggo, ay nagpasya si Nick na siya na lamang mag-isa ang pupunta sa bahay ng dalaga. Sigurado ka ba na kaya mo na, Nick? Oo naman. Nakakaya na rin naman sa inyo. Imbis na ihahatid ni na Myong yung mga tipo nilang dalaga sa baylihan, ay sinasamahan pa nila ako sa panliligaw ko. Ano ko ba, pre? Wala yun. Bisita kita, kaya obligasyon kita. Isa pa, hindi mo kabisado tong lugar ni na Andong. Nakalimutan mo na ba yung mga ikinuwento ko sa'yo nung nasa Batangas pa tayo? Siyempre hindi, pare. Huwag ka mag-alala, mag-iingat ako. Ang nakangiting wika ni Nick, pero sa loob-loob ng binata ay hindi maiwasang makaramdam ng kilabot. Mas lamang lang talaga ang pag-ibig niya para kay Belen. At desidido siya na mapasagot ang dalaga bago matapos ang bakasyon nila. O sige, ikaw ang bahala. Kita na lang tayo mamaya sa bahay ni Auntie Anita. Mag-iingat kayo ni Belen, madilim ang daan. Malayo pa naman yung kanila. Salamat, Consuelo. Kayo rin magpipinsan. Ingat kayo mamayang pag-uwi. Pagkasabi noon ay umalis na sina Nick at Belen. Naiwan naman sina Uncle Myong at ang aking ina na hindi maiwasang mag-alala para sa bisitang bakasyonista. Nais ko sanang pigilan si Nick. Kaya lamang nahihiya ako kay Belen eh. Sa tingin ko, wala pang alam si Belen tungkol sa tunay na pagkatao ng kanyang ina. Malinis naman ang hangarin ni Nick. Nakakatiyak ako kung tunay ang pag-ibig niya para kay Belen. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kaligtasan, Myong. Sa baylihan lamang merong umiilaw na bombilya dahil gumagamit ang operator ng generator. Pero halos lahat ng mga bahay sa Mangansag at Suba ay gasera pa rin ang gamit. May dalang flashlight si Nick na siya naging tanglaw nila sa madilim na gabi. Habang daan ay panay ang kwentuhan nila hanggang hindi na nila namalayan ang oras. At nasa tapat na pala sila ng bahay ni na Belen sa sitio punta. Malapit yon sa Parola. Alam ni Nick na hindi siya magtatagal sa lugar na yon dahil naroon lamang siya para magbakasyon. Kaya naglakas loob siya na tanungin ang dalaga. Sa totoo lang, Nick, bawal talaga akong magpaligaw. Lalo na sa tulad mo na hindi namin lubos na kilala ang pagkatao. Malinis ang hangarin ko sa iyo, Belen. Hindi mo ba yung nararamdaman? Alam ko, Nick. At ganun din ang nararamdaman ko. Kahit tutol ang aking ina, masinunod ko pa rin ang binubulong sa akin ng aking puso. Ang ibig sabihin ba niya, Nay? Oo, Nick. Sinasagot na kita. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya, Belen. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Nick. At labis na nagalak ang binata nang sa wakas ay makamit na niya ang matamis na oo ng dalagang nililigawan. Nangako si Belen sa kanya na magpapaalam ito sa mga magulang. Luluwas din ito ng Batangas para magtrabaho. Nangako rin si Nick sa dalaga na kahit nasa lungsod na siya, hihintayin niya ang sandaling yon na muli silang magkakasama. Dahil gabi na rin at sa kagustuhan na rin ng dalaga, hindi na nagtagal pa si Nick sa punta. Kinabukasan naman ay may pabayli na naman sa kabilang baryo. Kaya magkikita sila ulit at magkakasama. Kanina, habang magkausap sila ng dalaga sa tapat ng tahanan ng mga ito, ay may naramdaman siyang kakaiba. Tila ba may lihim na nagmamasid sa kanila. Ngunit nawala sa isip niya ang tungkol doon. Dahil saglit siyang nalunod sa kaligayahan nang tanggapin ni Belen ang pag-ibig niya. Pero habang tinatahak ni Nick ang madilim at medyo masukol na daan pauwi kina Nanang Anita, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Kaugalian kasi sa isla na 6:00 pa lamang ng gabi ay halos nasa loob na ng kanilang mga tahanan ng mga tao. Malayo pa ang lalakarin niya
Sa palagay niya, ay nakauwi na rin sina Uncle Myong sa bahay ng mga oras na yon. Ang mas ikinatatakot pa ni Nick, bukod na siya na lamang ang nasa labas at naglalakad sa karimlan ng gabi, malalayo rin ang agwat ng mga bahay na nadadaanan niya. Naramdaman din niya ang biglang pag-alinsangan ng paligid. Pero ang pawis na lumalabas sa katawan niya ay malamig at malapot. Nang makalampas siya sa sentro, ay laking gulat niya nang biglang may humarang sa daraanan niya na isang hayop. Tila ba yun isang baboy ramo? Hindi sinasadyang nailawan niya ito, kaya kitang-kita niya ang napakabangis nitong itsura. Sanay na siya sa itim na baboy dahil may ganong alaga sina Uncle Myong. Pero iba ang itsura ng nasa harapan niya ng mga oras na yon. At sigurado si Nick na hindi yun basta ordinaryong baboy lamang. Hindi na siya nakalakad pa dahil nangatog na ang mga tuhod niya, habang ang mabangis na hayop na nasa harapan niya ay naglalakad na palapit sa kanya. Tumutulo ang laway nito. Tila ba gutom na gutom. At lalong lumakas ang mga ungol nito na naghatid ng matinding kilabot sa kanyang buong pagkatao. Sa huling pagkakataon ay nilakasan ng binata ang loob niya. Mahigpit na hinawakan niya ang dalang flashlight at kumaripas ng takbo. Ikinagulat naman yun ng mabangis na hayop at saglit na ikinatigil. Ngunit maya-maya ay hinabol nito si Nick. Humahangos. Kahit halos magkandara pa, ay tuloy lang sa pagtakbo ang binata. Wala siyang anumang mapagtataguan dahil ang daan pauwi kina Nanang Anita ay isang malawak na kaparangan. Naririnig niya ang tila gigil na gigil at nakakakilabot na ungol ng hayop na humahabol sa kanya. Wari ba niya ay galit na galit ito sa kanya? Naramdaman ni Nick na kaunti na lamang ay maaabutan na siya nito. Kaya napaluha ang binata sa labis na takot at kawalang pag-asa. Hingal at pagod na siya sa pagtakbo. Napansin niyang nasa sityo patag na siya at ang sunod doon ay kina Nanang Anita na. Hindi niya alam kung makakauwi pa ba siya ng buhay. Basta patuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa bumangga siya sa tila matigas na bagay na ikinatumba niya. Napapikit si Nick dahil sa sakit. Tumama kasi ang balakang niya sa isang bato nang matumba siya. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, napasigaw siya ng malakas dahil nakatunghay na sa kanya ang mabangis na hayop. Batid niyang anumang sandali ay sasakmalin na siya nito. Alam ng binata na wala na siyang ligtas na mga oras na yon. Katapusan na niya. Napaluha siyang muli nang maalala ang kanyang pamilya at ang kasintahang si Belen. Hindi na niya makikita mga ito at makakasama. Naiiyak na umusal siya ng isang panalangin. Diyos ko, iligtas niyo po ako mula sa halimaw na ito, at kung sakali man po na ito na ang kapalaran ko at masawi sa lugar na ito, ikaw na po ang bahala sa mga mahal ko sa buhay, sa pamilya ko sa Cavite, kina Myong at Consuelo, at sa babaeng iniibig ko. Pero nasilaw siya nang biglang lumiwanag ang buong paligid at nakita niya na nagmumula ang liwanag sa lugar kung saan siya bumangga. Ang huling nakita ni Nick ay ang labis na pagkatakot sa liwanag na mabangis na hayop na muntik maging sanhi ng kanyang kasawian. Pagkatapos ay nawalan na siya ng malay.
Nang magising siya, ay nasa bahay na siya ni Nanang Anita. Sinabi nito sa kanya na mabuti na lamang daw at sinundan siya ni na Uncle Myong dahil sa pag-aalala. Hanggang natagpuan daw siya ng mga ito sa kaparangan ng Sitio Patag na walang malay. May sugat din daw siya sa likod ayon kay Nanang Anita. Pero natapalan na nito yon ng nilahib na dahon ng tuba. Nung gumaling na si Nick, ay saka pa lamang niya ikinuwento ang tungkol sa mabangis na hayop na humarang at humabol sa kanya nang pauwi na siya galing kina Belen. Sinabi ni Nanang Anita na may mga aswang sa lugar nila at iba pang nilalang na hindi nakikita ng normal na mga mata. Ngunit hindi nito binanggit sa binata kung sino yung aswang na nagtangka sa buhay ni Nick. Hanggang sa matapos ang bakasyon nila at makabalik na sila sa Batangas, hindi pa rin mawala sa isip ng binatang si Nick ang kakaiba at nakakakilabot na karanasan na nangyari sa kanya bilang isang bakasyonista. Mga awit, Kapitulo 72, versikulo 1 hanggang 2. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Alright, shout out kina Arna 123 from Riyadh. Arna, kamusta? Thank you ha. Kay Buenofe Ordinado. Buenofe, thank you. At kay Ana Bella, ang top notcher ng tagapagmana. Lahat nahuhulaan. Okay, thank you Ana. Maraming salamat. Thank you po sa inyong lahat and God bless.